Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Kalagitnaan na po ng Abril. Bilis. At how is everyone? Inaabangan nyo ba ang rollback? Tsaka yung price hike ng gasolina? At syempre, siguro napapansin nyo rin, umiinit na ng umiinit ang ating klima. So, talagang uso ang sakit. So, payo ko lamang, always hydrate. Sabi nga nila, wear light-colored clothing. At syempre, dagdagan natin ang ating vitamins para yung ating immune system ay malabanan itong yung change of weather na ating nararanasan. So ano ba mga happening sa ating barangay this past week? So unang-una, we're very happy to share ng Barangay San Antonio. Recently ay sumailalim sa iba't ibang evaluation ng Pasig City local government. So unang-una dyan, syempre, ang approval and adoption ng ating 2026 annual budget. Finally, na-adopt na po ang budget ng Barangay San Antonio. And of course, we're very happy sa naging outcome. Kasama ang Barangay Council, of course, napresenta natin ang iba't ibang mga programs, plans, and activities ng Barangay San Antonio. And naging maayos din ang deliberation. Nairaos naman po natin. Of course, nandyan may konting inquiries ang ating mga bisita. Nagkaroon ng konting talakayan patungkol sa mga innovative programs ng Barangay San Antonio. So, syempre, ako'y nagpapasalamat sa ating Committee on Appropriations, Ways and Means, led by Konsehal Maru Martires, na nandito personal upang isagawa ang committee hearing. Of course, kasama din sila Councilors Pao Santiago and Angelo De Leon. So, of course, nagpapasalamat ako muli sa Pasig City LGU. Most importantly, sa ating Barangay Council, kina Barangay Treasurer, Barangay Secretary, at nairaos natin, naging maayos ang ating pagpresenta ng ating budget. And of course, nakakatuwa na we passed with flying colors, dun sa pag-approve and pag-adopt ng ating 2026 budget. And sumailalim din kamakailan sa isang monitoring and evaluation ng Barangay San Antonio pagdating sa ating health and nutrition programs. So ito yung MELPI Pro, na it is a tool that is used para siyasatin, isa-isahin, himayin ang mga programang pangkalusugan at pangnutrisyon ng isang barangay. And ang ating mga naging bisita ay mga evaluators mula sa iba't ibang departamento ng Pasig City LGU, of course led by yung Nutrition Office ng ating lungsod. Andyan din ang DILG at ang Liga ng Barangay. So nakakatuwa na ang resulta ng ating deliberation, ng ating monitoring after 2 hours, nagkaroon na ng feedbacking kaagad at nakakatuwa na above compliant tayo sa Barangay San Antonio, and na-surpass natin yung ating naging performance noong 2024. So isang magandang indikasyon nito, ang awarding nito will be in a few months. So sana ay palarin muli tayo at makatanggap ng pagkilala pagdating sa ating health and nutrition program. So syempre, aking pagpapasalamat sa ating barangay nutritionist, sa ating BHW, sa ating barangay nutrition scholars, of course, sa ating barangay council na buong suporta para sa ating monitoring and evaluation na isinagawa. And of course, most importantly, sa Committee on Health and Nutrition, sa talagang pag-spearhead ng ating magandang presentation para sa evaluation ng ating nutrition programs. And of course, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga regular programs in full swing po. Sabi nga nila, ayaw rin paawat ng ating barangay pagdating sa iba't ibang activities. So unang-una dyan, syempre, konektado pa rin sa health and nutrition. Tuloy-tuloy po ang ating pagsasagawa ng ating BSA Healthy Bodies, ang ating Community Wellness Pop-Up. So ito po yung ating mini medical mission na isinasagawa sa iba't ibang mga
condominium, mga buildings dito po sa ating barangay. Of course, ang pinaprioritize natin yung mga stakeholders natin na medyo malayo, no, sa ating health center, no? At nakakatuwa, no, na talagang tinatangkilik itong ating isinasagawang healthy body. So syempre, no, in the past weeks, nagkaroon tayo ng very successful wellness pop-up sa The Alexandra Condominium at gayon din sa Astoria Plaza. No? So nakakatuwa. At blockbuster, no? Blockbuster ang ating isinasagawang mga healthy bodies pop-ups. And of course, ako ay nagpapasalamat sa ating mga constituents, no? Na talagang tumatangkilik sa ating programa. Siyempre, kasama rin ito sa ating ibinida or na-share sa ating deliberations ng budget at gayon din ng ating nutrition program. So again, ang aking pag-anyaya sa mga property managers, no, na hindi pa naisasagawa ang community wellness pop-up sa inyong properties, na makipag-ugnayan na po sa ating tanggapan, para makapag-schedule na po tayo ng pagbisita sa inyong lugar. So again, maraming salamat sa ating mga stakeholders and of course, sa ating Committee on Health and Nutrition. At syempre, pagdating naman sa ating mga programang panglolo at lola, tuloy-tuloy din po ang ating pagsasagawa ng ating BSA Senior Care Program. So ito po yung ating weekly na activity para sa ating mga senior citizens. And this is in collaboration with the Family Doctors of Rizal Medical Center. So bahagi ng ating senior care program ay ang pagkakaroon ng physical exercises, meron ding memory and cognitive games, and of course, it's a venue for social interaction ng ating mga senior citizens. No? So again, we do this every Tuesday from 8 a.m. to 9 a.m. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat ng mga seniors. No? Libre po ito, free of charge. Basta't pumunta lamang kayo. No? At I assure you, that you will enjoy itong ating senior care program ng Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa ating BSA workforce na tumutulong sa pag-facilitate ng ating senior care program and of course to the family doctors of Rizal Medical Center. And pagdating naman po sa kalinisan, tuloy-tuloy din po ang ating pagsasagawa ng ating weekly cleanup drive. So yung ating malawakang cleanup drive ay ginagawa po natin every Saturday morning. And syempre, no, hindi lang naman yun lang ginagawa nating paglilinis. Syempre, Monday to Saturday, no, or Monday to Friday may regular schedule ang ating BSA street sweepers. At madaling araw pa lang, no, nakikita ko na sila, mga 4 o'clock, pag lumalabas na ako ng aking bahay, nagsisimula na sila sa kanilang pagwawalis. Pero syempre pag Saturday, yan yung meron tayong mga areas of concern. Ika nga na kinakailangan ay isang dumog, no, at mapagtulungan na malinis, no, ang isang area ng ating barangay, particular, no, yung bumabaybay ng Lanusa Creek. So isang mabenta rin ito na collaboration, no, ng mga private stakeholders natin and mga CSOs. No? Kadalasan pag lumalapit sila sa ating tanggapan, ang cleanup drive ang isa nilang laging sinasabi na kung saan ay pwede silang makiisa, no, at mag-join. So, of course, patuloy ang aming anyaya sa ating mga private stakeholders, mga CSOs, no, na always welcome kayo join sa ating regular cleanup drive. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga street sweepers and of course sa buong team ng ating Committee on Clean and Green. At syempre, pagdating naman sa disaster preparedness, alam naman natin, isa yan sa mga expertise ng Barangay San Antonio. And for the past weeks, tuloy-tuloy, kahit matapos na ang Fire Prevention Month, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsasagawa ng iba't ibang fire and evacuation drills dito po sa Barangay San Antonio. Kasama pa dyan, no, bukod sa drill itself, meron pa tayong seminars, no, safety seminars na kinokonduct para sa ating mga constituents. Ika nga magkatambal yan, seminar and drill after. So, syempre,
in the past weeks, ang mga stakeholders natin na nakiisa at nakapagsagawa ng kanilang fire and earthquake drills ay ang Union Bank, ang Discovery Suites, ang KL Malvar, ang Pinnacle Village, ang Linden Suites, and most recently po, ang University of Asia and the Pacific. So kung makikita nyo, no, yung mga stakeholders natin is iba-iba, no? Very diverse, no? Mula sa eskwelahan, sa hotels, residential condos, pati simbahan, no? Ay nagsasagawa ng fire and evacuation drill sa kanilang mga lugar. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga constituents, mga stakeholders natin sa inyong active participation. At syempre, no, sa ating mga kabarangay na hindi pa kayo nakakapag-drill, no, huwag kayong mag-atubili na makipag-ugnayan po sa ating tanggapan. No. Kagad ay i-roll out natin ang coordination meeting kasama ang iba't ibang mga ahensya na makakatulong sa ating pagsasagawa ng evacuation drill. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga constituents, of course, sa ating mga agencies na nakakasama, no? Tulad ng Pasig City LGU, ang Bureau of Fire Protection, and of course, yung mga private organizations na nakakatulong natin sa pagsasagawa ng mga activities na ito. And of course, no, special shoutout sa ating BSA DRRM team. And important announcement lamang po mga kabarangay, lalong-lalo na sa mga nagbibinata, di ba? Mga adolescent boys. No, summer na, and alam naman natin, pag summer, usong-uso na ang Operation Tule. No? So, of course, the barangay, together with the Pasig City LGU, continues with our annual program na Libreng Tule. No? So, syempre, this is open to all boys, no? From 10 years old and above. And again, tulad ng mga nakaraang taon, no, meron tayong allotted na 50 slots for Barangay San Antonio. And yung venue ng ating Libreng Tule, doon pa rin sa Capitolio Convention Hall. So ito po ay gaganapin sa April 28 from 8 a.m. to 11 a.m. And of course, ang paghikayat po natin, no, na mag-pre-register na kayo. No? Pasyal na kayo sa health center, magpa-enlist na kayo, and magpa-screening na rin po tayo kay Doc, no? Para makita kung qualified po ang inyong mga anak. Sayang po kasi kung tayo pupunta lamang doon, walk-in, and then pag nakita, no, pag in-assess ay hindi pa qualified, sayang naman po ang punta. No? Sayang din yung takot nung bata, di ba? Para isahan na lang, di ba? Maganda na yung pagpunta doon, kaagad alam natin ay qualified siya para sa circumcision. So again, nananawagan po kami, no? Alam ko, nasendan ko na rin yung mga ibang mga mommies and daddies na nagtatanong sa akin personally. So nasend ko na yung details sa kanila, yung aming colat ng announcement natin, no? Para maging bahagi ang inyong mga anak nitong ating Libreng Tule para sa taong 2026. So muli, maraming salamat sa Pasig City LGU and of course sa ating Committee on Health and Nutrition for this collaborative activity para sa ating mga batang San Antonio. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, our social media team, maraming salamat. Of course, sa ating mga benefactors, donors, collaborators, no, lahat ng nakaka-partner natin sa mga activities natin sa ating barangay, maraming salamat. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, maraming salamat sa inyong mga feedback, no, mga suggestions. Again, we truly appreciate this. Minsan, hindi lang namin na-action ang kaagad, pero due to some circumstances that we cannot control. But then again, rest assured na best efforts kami always sa ating paghahatid ng serbisyo sa ating barangay. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA
will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayong sa pagdarasal. No? Of course, let's hope for the best, let's pray for the best. No? Lalong-lalo na yung gera, ayaw pa rin matigil. No? Hindi pa rin matapos. So sana, pagdasal na natin to, sana matapos na to ASAP. No? Sa ganun ay mawala na rin ang agam-agam ng taong bayan. So sa ating po lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.